Kinben Book 6, Chapter 153. Kumusta ka? Ito nga ang unang winika ng kausap ni Ricky sa kanyang phone nang tawagan siya ni Andrea kinagabihan din ng araw na iyon. Makikita nga si Ricky na nasa loob ng restaurant ng hotel na kanilang tinutuluyan. Lumabas nga muna siya at nagpaalam kay mover. Okay naman, sabi nga ni Ricky at may kita nga na may nakahain sa kanyang tapat na hot coffee. Are you sure? Tanong pa nga ni Andrea na pasimple namang napasulyap sa anak nila ni Ricky na mahimbing ang pagtulog sa kanilang higaan. Marahan nga siyang tumayo at lumabas muna. Pagkatapos nga noon ay umupo muna siya sa may kusina. Oo, bakit naman ako hindi magiging okay? Part ito ng basketball ang matalo. Papahinang wika nga ni Ricky at may kita nga ang pagbuntong hininga niya. Kumusta naman si Kuya Maki? Tanong pa nga ni Andrea at dito na nga si Ricky na patingin sa malayo. Matatagalan bago siya makabalik sa team. May sprained ankle si Kuya Maki. Sabi ng papa mo, baka nasa kalahating taon bago siya makapaglaro uli. Sabi nga ni Ricky at dito na nga sabay na napabuntong hininga ang dalawa. Alam nila na malaking kabawasan si Maki sa team ng kalaban. Makati City pa naman ang sunod ninyo makakalaban. Sabi nga ni Andrea at marahang ngumiti si Ricky. Palagay mo, may laban kaya kami sa defending champion? Ngayon ko lang naisip na iba nga pala ang Maharlika League sa OMPL at Mimaropa League. Ibang iba. Natalo na kami sa Pampanga, pero dito sa Cagayan de Oro City, pakiramdam ko ay talagang pinaramdam nila na hindi pa kami ganoon kagaling kung lalaban sa mga eksperyensadong teams na narito na talaga sa liga. Tapos na-injured pa si Kuya Maki. Napaseryoso naman si Andrea nang marinig iyon. Parang hindi raw si Ricky ang kausap niya. Kung kaya, pinatay muna niya ang kanyang pagtawag sa binata. Napaseryoso naman si Ricky nang patayan siya ni Andrea at ilang sandali pa nga ay nakita na lang niya na muling nag-ring ang kanyang phone. Video call ang gusto ni Andrea at si Ricky naman ay inayos ang pagkakasalpak ng kanyang wireless earphone sa kanyang tainga. Isinandal nga niya ang kanyang phone sa may vase na nasa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos noon ay sinagot na nga niya ang call ni Andrea. Dito na nga marahang napangiti si Ricky nang makita ang nakapout na labi ni Andrea nang lumabas na ito sa screen. Agad namang ngumiti si Andrea ng malapad ng pagmasdan ng binata. Sabi mo okay ka, bakit parang ang lungkot mong tingnan? Tanong nga ni Andrea at si Ricky naman ay agad nang ngumiti ng malapad sa kanyang kausap. Ulitin mo nga sinabi mo kanina? Dagdag pa nga ni Andrea. Alin? Tanong ni Ricky na parang napaisip. About sa magiging game ninyo against sa Makati. Seryosong wika nga ni Andrea na sinamaan na nga ng tingin ng binata. Seryosong wika nga ni Andrea na sinamaan na nga ng tingin ang binata. Kung katabi kita riyan ay tutuktukan na kaagad kita. Hindi porket natalo kayo sa CDO team ay hindi na ninyo pwedeng matalo ang Makati. At hindi rin porket nawala sa inyo si Kuya Maki ay matatalo kayo sa defending champion. Huwag mong pangunahan ng mangyayari. Hindi ka ganyan, Ricky. Anong hindi ganyan? Natatawang tanong ng binata. Isipin mong mabuti. Pasuplad ang sagot naman ni Andrea at si Ricky naman ay napangiti ng pilit. Dito na nga rin siya napainom ng kape at napahinga ng malalim. Tama ka. Munting sagot nga ni Ricky at si Andrea ay inamangan siya ng kamao sa screen at doon na nga natawa ang binata. Salamat. Wika naman ni Ricky at si Andrea naman ay inirapan siya. Oo na, pwede pa rin naming matalo ang Makati. Pakiulit. Sabi nga ni Andrea at si Ricky ay napahinga muli ng malalim. Okay lang matalo. Ang hindi okay ay ang isiping matatalo uli kami sa sunod. Seryosong wika nga ni Ricky at doon na nga napangiti lalo si Andrea. Very good. Sa wakas, gusto pa ay magagalit ako ah. Wika pa nga ni Andrea at napatawa na lang siya nang lumabas ng kabilang kwarto ang nanay ni Ricky na napatingin sa kanya. Si Ricky? Tanong nga ni Ginang Grace ang nanay ni Ricky. Tango naman ang sagot ni Andrea at doon na nga agad na pumunta ang ginang sa may phone ng girlfriend ng kanyang anak. Kumaway ang nanay ni Ricky at napangiti naman agad ang binata. Kumusta Ricky? Bakit dinadamdam mo ang pagkatalo mo? Maraming beses ka pang pwedeng manalo at iyon ang isipin mo. Wika nga ni Grace at thumbs up naman agad ang ginawa ni Andrea. Kita mo, tama si tita.
Kung hindi ko pati tapagsabihan, abat dinadamdam ang pagkatalo. Parang wala nang next time eh. Nasabi na nga lang ni Andrea at si Ricky nga ay napahigop na lang ng kape at napangiti sa ginagawa ng dalawang babaeng mahalaga sa kanyang buhay. Ingat ka anak, galingan mo sa next game ninyo. Pahabol pa nga ng nanay ni Ricky dahil siya raw ay sumilip lang dahil nakarinig daw siya ng ingay. Nagbabay naman agad si Ricky gamit ang kanyang kanang kamay at pagkatapos ay sila na nga muli ni Andrea ang nagkatinginan sa kanilang phone. Nga pala, ipapakausap ko sa iyo si Kuya PJ. Sa kanya ka humingi ng tips. Biglang singit pa nga muli ni Grace at si Ricky ay medyo napalunok dahil doon. Hindi ba na'y nakakahiya? Huwag kang mahiya. Kung gusto mong maging magaling na basketballista, ay hindi ka dapat mahiya. Isa pa, alam mo naman siguro kung sino si Kuya PJ. Sure akong matutuwa ayon na makausap mo. Dagdag pa nga ng nanay ni Ricky. Bukas sasabihin ko sa kanya. Sige, mag-usap na kayo ni Andrea. Napangiti na nga lang sina Ricky at Andrea dahil parang hindi raw ganoon ang nanay ng binata. Napailing na nga lang si Ricky. Tama si tita, huwag kang mahiya. Ganoon ka naman diba? Ang lakas nga ng loob mo na magpaturo sa mga malalakas na players. Kaya bakit ka pa mahihiya sa tiyuhin mo? Iba kasi si Tito PJ. Parang papa mo rin iyon. Parang nakaka-intimidate kausap. Parang wala akong masasabi. Magsasalita pa nga sana si Ricky kaso sinamaan siya ng tingin ni Andrea. Oo na, inuunahan ko na naman ang mangyayari. Oo, hindi na ako mahihiya sa tiyuhin ko. Sabi nga ni Ricky na inubos na ang natitirang kape sa kanyang tasa. Kinabukasan, araw nga ng Martes. Napaseryoso na nga lang si Mover nang magising siya na wala na si Ricky sa tabi ni Shaquille. Napatingin din siya sa orasan at nakita niyang 4:30 pa lang ng umaga. Agad din niyang tiningnan ang sapatos nito at nakita niyang wala na ito at doon na nga siya napatingin sa kawalan. At talagang mas maaga pa siyang bumangon ngayon. Nasabi na nga lang ni Mover na pumunta na nga rin sa banyo para maghilamos at pumihi. Paglabas nga niya ay nag-open siya ng kanyang laptop at makalipas ang 30 minuto ay may kumatok na nga sa pinto ng kanilang silid. Binuksan niya ang pinto at sina Larry, Martin, Tristan, Baron at Marky ito. Nakabihis nga ang 5 ng kanilang shorts at shirt na pantakbo. Good morning Sir Mover. Si Ricky, tulog pa ba? Baka hindi ka agad nakatulog kagabi. Tanong nga ni na Baron. Hindi nga agad natulog iyon kaso kanina pang 4:30 siya umalis. Mas maaga kaysa sa pangkaraniwan niyang pagbangon. Nagulat nga ako dahil wala na ang kanyang sapatos sa sulok. Sagot nga ni Mover at doon na nga nagkatinginan si na Baron. Sige sir, kayo ba? Hindi kayo sasama? Naitanong na nga lang ni Larry. Indoor kasi ang exercise ko. Para maintindi ko rin ang ilang trabaho ko as businessman. Natatawang wika nga ni Mover na napatingin din kay Shaq na tulog pa. Naalala nga niyang nakipagkwentuhan pa ito kay Ricky kagabi at nauna na lang siyang natulog. Sige sir, uuna na kami. Kapag kumatok si coach, pasabi na lang. Sabi na nga lang ni Baron at agad na nga silang naglakad para makalabas ng hotel. Hanep, mukhang dinamdam nga ni Ricky ang pagkatalo natin kahapon. Sabi nga ni Martin at napatango naman ang 4 na kasama niya. Dinadamdam din naman nila pero ayaw nilang ipakita ito lalo na kay Ricky. Mula naman sa basketball court na nasa labas ng Coliseum sa Jensen ay maririnig nga ang talbog ng bola na nagmumula roon. Makikita nga si Ricky Mendez na mabilis sa tumatakbo at habang pinapatalbog niya ang bola ay tila ba may imaginary defender siya na nakikita. Nakikita nga sina Kyrie at Kyle Lastimosa na hinaharangan siya. Sa paghinto nga ni Ricky ay bigla na lang niyang hinila ang dribble sa bola at pagkatapos ay agad siyang napangiti nang agawin ito ni Kyrie. Bumigla siya ng talikod at ang bola nga ay naibawi niya ng pwesto. Kasunod nga noon ay ang pagharap niya sa dumating na si Kyle at dito na nga siya bumigla ng yuko at isang malaking hakbang pauna ang kanyang ginawa. Nilampasan niya ang kambal at sa pagdiretso niya sa basket ay agad niyang hinawakan ang bola. Iniiwas nga niya ito mula kay Sulweta at sa pag-sidestep nga niya ay ginawa niya ang isang Euro step crossover at bigla na lang din niyang ginawa ang isang layup sa may basket. Sa paglapag nga niya ay napakuyom siya at napangiti. Makikita nga ang butil-butil na pawis sa kanyang katawan. Napatingin nga rin siya sa malayo at hindi niya maiwasang matuwa dahil alam niyang
walang mangyayari kung magpapaapekto siya sa pagkatalo nila kahapon. Sa pagdating nga ni na Martin sa court ay napaseryoso na lang ang mga ito nang si Ricky ay may hawak na bola na napatingin sa kanila. Kanina ko pa kayong hinihintay, nag-warm up na ako. Kuya Baron, 3v3 tayo, total 5 naman kayo. Wika nga ni Mendez at kasunod noon ay ang pagngiti nito. Walang bakas ng kalungkutan o pagkatalo sa aura nito at dito na nga dahan-dahang napangiti ng pilit si na Baron. Mali yata tayo nang iniisip sa isang ito. Siya, maglaro na tayo. Bulalas nga rin ni Baron at doon na nga sila nagkapilian ng mga kakampi. Si Baron ay kinuha sina Martin at Tristan habang si Ricky naman ay magiging kakampi sina Larry at Marky. Pustahan, para talagang may paglalabanan tayo, para walang bait-baitan. Sambit pa nga ni Baron at doon na nga napangiti si Ricky. Game ako riyan, kaya walang samaan ng loob. Sabi nga ni Mendez at napaseryoso na naman nga ang 5 sa sinabi nito. Mukhang okay na nga talaga ang isang ito. Kami lang yata nag-iisip ng hindi. Sabi nga ni na Baron sa kanilang sarili. Doon na nga rin naganap ang kanilang 3v3 na napuno ng hiyawan, kantsawan at yabangan.